Welcome to Risigulo TV. Samahan nyo naman kami sa isang buong araw na adventure. Ang piling vlogger ng Negros Island Region. Hindi pa nang sikat pero palaos na. Let's go! Magandang umaga mga kaibigan ko. Andito kami sa aming rescue na sasakyan dahil iniwan ito ng mekaniko. Dahil yung mekanikong gumawa nito ay na disgrasya. So hindi namin alam kung saan hospital siya ngayon dahil nabundol siya ng isang truck. So nagmamaniho siya ng motor at sinidship siya, so malala yung kanyang kalagayan. So kailangan na po namin na tapusin itong sasakyan dahil yung mekaniko ay critical yung kalagayan. So naawa kami sa may-ari dahil kailangan na po nitong makalabas sa shop dahil may pupuntahan pang mga transaksyon dito. Yan po yung kanyang vacuum para sa booster sa brake. So kailangan po talagang papalitan niya dahil kung hindi siya magtrabaho, matigas yung apak ng brake at hindi gumagana ng gusto. Ito po siya yung kanilang pinalitan. Dito po naka-attach sa alternator. So pinull out po yung alternator at nilagyan ng bagong pump. May nakuha kami doon sa bodega dahil meron siyang spare na alternator at nilagay namin yung kanyang pump dahil ito'y bago pa at hindi pa nagagamit. Nakita po natin na wala pang andyan pa yung mga pintura sa kanyang pang pulley at okay pa naman yung kanyang function. So sabayan nyo kami dahil tatapusin muna namin ito. Natagalan po tayo sa pagkuha ng ating alternator dahil yung kanyang bolt sa ilalim ay napakahaba at saka napakasikip at may siguro medyo nag-vertical yung kanyang paglagay, so kaya matigas yung kunin. So tatagalan po tayo dito mga almost 30 minutes bago mabunot ang bolt sa ilalim yung naka-attach sa alternator dahil hindi po makayang bunutin. So dapat nating idaan sa pokpokanay para makuha natin yung alternator. Nakikita pa natin na unti-unti na siyang nabubunot dahil nasa kapukpok sa kanya. So unti-unti na siyang nabubunot dito. So kundi pang panahon na lang ay kukuha na po natin. Paki-support po ng aming Facebook page, paki-like, comment, share, follow at paki-support po ng aming YouTube channel, paki-subscribe po. Maraming salamat. Vertical saw. At dito na po, nabunot po na natin. Sobrang saya ko po pagka-bunot nito dahil napakahirap pong kunin yung bolt niya dahil talagang sobrang sikip to sa kanyang nilagyan. Pero sa normal na paglagay ito ay napakaluwag. Iwan ko ba bakit sumikip po pag uli namin nung last night. Sa mama. Umakas pa ba? Ikan mo. Ngaring problema yan. Kalambot ang hose. Sige, ngaring. Ano? Ilisuwang din sa isa ka, no?
Kasi kung sipin ang yung mga bunggal, ito na. Meron kaming kunting in-adjust dito dahil yung kanyang paglagay ng pump dahil kulang sa ikot. Pag ikot namin ay hindi na makasya dahil yung kanyang attachment dito sa kanyang tubo ay babangga na sa gilid ng makina. So napasya namin na palitan na lang yung casing ng kanyang pump. Ito ay aming pinalitan na mga accessories doon sa loob yung kanyang mga fan. Pinalit namin yun sa luma. So yun at na ano namin na solve yung problem. Hindi reglawan na spline maro. Yan. Ang sa meron. Harap na. Dito pa. Dito ko nakita na yung luma po, yung kalbo na po yung kanyang spline sa loob at yung bago ay mayroon pa. So ito pala yung hindi siya nagpapangsyon dahil umiikot lang siya, hindi sama-sama yung kanyang propeller sa loob at hindi siya makawak yung kanyang preno. Ano kanya? Ay, posa na eh. Asimbol na po si Rasikulo. Dapat malinis yung ating gawa. Dapat nahugasan ng ito yung gasolina yung aming hinugas para madaling makuha yung oil. Dahil kung hindi natin makukuha, parang lukos na maitim. Napaka-dirty. At walang mga buhangin. Walang mga dito sa loob. Pasok muna natin ito. Saka ilagay. So mayroon siyang curve dito. Hindi po makikita. Medyo nagka-curve yung kanilang kabilang side. At dito sa kabila ay flat. So yung flat dito natin ilagay sa loob. Ganyan yung paglagay. Pag nilagay mo ng fix dito sa loob, hindi pa sa loob. Ganyan yung paglagay. Pag nilagay mo ng fix dito sa loob, hindi pa kasya. Dapat nakadiin sa gilid. At ito rin, meron din siyang curve dito na maliit. Ito naman, yan na po. Ito siya. Wow. Ito siya ilagay. So kasya. Kasyang kasya. At ito yung kanyang o-ring. Hindi sa o-ring mo rin. Palitan natin ng dito sa pila kay matanda na yan. At ito yung batang bata pa. Hindi lang po ito nagamit dahil yung kanyang lalagyan ng hose dito, ito ay tabingi. Hindi magkatugma sa kanyang original. Dahil yung kanyang original, ganito yung design. Siya po ito. So pag nilagay natin, tatama yun sa gilid ng makina. Palitan natin isang ano. Ito yung palit natin dahil hindi pa ito nagagamit. Kasi naman po sa ilagay dyan. At tamang-tama lang. Hindi naman siya tatagas dahil meron naman siyang o-ring. Yun ang kagandahan ng may o-ring. Dahil di ka na lalagay ng gasket. Ang kadalasang nilalagay nila dito ay gasket oil o sealant. Ito hindi na dahil meron na siyang o-ring. Okay, nasimbol na natin. So itong mga na-pull out, kailangan po natin i-repeat. Papakinabangan pa natin ito. Dahil darating yung araw na baka may kailangan po natin, may kailangan pa kaya tayo dito sa kanila. Dahil ito yung aming rescue lang na makatakbo. Ito yung kanyang shafting sa gitna, medyo yung kanyang spline meron ng kunting kinainan. So
So kung bibili tayo ng bagong alternator na sa 6,000 plus, kasama po ito sa alternator. So ikabit na natin. Medyo at smooth yung kanyang takbo. Wala pang oil. Ito yung kanyang forma. Yun. Yan na po. Wow! Nagdag pang iyang. Hindi na makita. Paglagay ng screw, huwag mong higpitan kaagad. Dapat ilagay mo, ipasok mo lahat ng screw bago ka humigpit ng isa. Dahil pag hindi, madisgrasya yung panghuli mo na lalagyan dahil yung as usual na nangyari, tabingi yung kanyang thread sa kanyang bolt. So nasisira yung kanyang thread. Sanay kami sa kuot tayo. Kuot yung tawag namin dito. Kinukuot sa ilalim. Sa Tagalog kinakapa. Yung sa amin kuot. Ito po yung mangyayari pag hindi tayo makagamit ng tools dito, ng power tools, dahil mano-mano yung paghigpit at pagkuha ng bolt. Madali lang ito pag nasa labas, wala tayong sagabal, magagamit tayo ng tools dito, mabilis lang. Kaso nahihirapan naman tayo sa pagkabit ng alternator pag pinull out natin ito sa kanyang makina. Dahil kanina munti ka na kaming umabot ng kalahating oras sa paglagay. Kapag ito kalaki ng bolt, huwag masyadong ligpit dahil nakadesign na yun ito sa medium na paghigpit, dahil masisira yung kanyang corona ng kanyang dito sa loob. Ito parang bulag tayo na hindi makita, kinakapalang. Sanay naman tayo na magkapa ng dilim. Okay. At ito ayan dyan sa ilagay sa ilalim dito sa dumadaan. Ayan. Hindi ito dalam siya. Ito yung mahirap sa kanya. Pasok na. Aray. Okay na. Patay pa. Okay na ba? Hindi na design mo. Karena di malambot kung dito spiak. Banjo washer. Banjo bolt. Yung pinaka-importante dito, yung washer natin ay wala pang damage, dahil dyan dadaan yung oil pag nag-leak, pag meron siyang damage. Always malinis po tayo kahit na madungis yung itsura.
Talagang lilinisan natin bago ikabit ulit para walang hassle. Vertikal. Nah. Dahil mahirap mag-back job. Yan ang problema dito pag nag-back job tayo. Lucy. Itong hose para dito. At itong maliit, dito na siya. Yan. At yung kanyang hose clip, ibalik. At ito, muntik nang Sa pagkabit ng kanyang mga accessories at sa mga aircon, ay basic lang yon. Kung ano yung huli mong kinuha, yun rin yung una mong ilalagay para makatugma sila lahat, dahil hindi mo naman yun mauuna yung nauna ay nauna mo rin ilagay, hindi yun pwede dahil magkapasol yun sila. dapat na punasan pag mayroong mga oil dahil na-grounded yung yung kanyang wiring, mag-grounded yan. At yung rubber, wag hugasan sa gasolina dahil matutunaw po ito. Matutunaw kung malusaw. Top. Tataba. Parang panit ng kalabaw na pinakuluan ng matagal. Ganing yung buo ni. Yun, pasok. Yan na. Ang susunod na kabanata. Lipat hindi ka butang daw. Ano, basta? Ang isa. Tensioner. City. Ringurong na boto. Enggak yan. Nagkundi.
Sudlan na laga doon. Ngagin mo ito. Di ba? Tapos lang ako. Ito pang ginawa yun. Ano kasi? Pedalize. Talong pa. Kakabit na namin yung baterya. Dapat bago kayo mag-start ng makina, siguraduhin nyo muna yung mga tools. Iligpit nyo at nalagay sa tamang lalagyan. Dahil diyan natin malalaman kung mayroong kulang. Baka andun pa sa makina nakakabit. Ito wala na kulang. Clear. Start. Busikan. Check yung mga belt, nakalagay lahat. Ito naman yung kanyang tension. Wala nang So good. wala nang minaka Kaligtaan. Yan nakaligtaan, nakakabit na lahat. Okay, ready na. Ito yung couple is buo. Bago tayo mag-start, check yung muna yung kanyang tugo. Nakawala na. Yung kanyang ihi, dapat check natin baka wala na rin laman yung kanyang brokan. Urok. Parang itong coolant. Meron pa. Meron pa. Green na green. Yung coolant level. Tingnan natin dito. Kunti na. Dagdagan natin. Bakit green doon? Pink naman yan. Mainit na. Green lang na. May lumot na eh. Lumot na yung green. Kunti lang huwag natin punuin dahil dapat nasa maximum level lang yung kanyang coolant. Hindi po napuno, andyan lang. Dahil apaw rin yan pag kumulo yung makinang tubig, apaw din yung kanyang coolant. Sayang lang. Reservoir. Ang kurinti lang yan. Yeah. Start. Ito. Why?